paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, sumali ang kaluluwa ni Lola Ima sa katawan ni Letty at inusig si Ray na siyang pumatay sa kanya. Gayunman, mahigpit na pinabulaanan ng lalaki ang paratang sa kanya ng multo ng matanda. Kasunod niyon, nagpakita kay Ray ang matandang babae sa salamin na agad pinaputukan ng lalaki. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Babae sa Salamin, sa isa na namang gabi ng lagi. Letty! Kasalanan nyo! Kaya hinimatay sa matinding takot ang asawa ko, Lola Ima. Pinaputukan ko na kayo. Nabasag na ang salamin. Pero sa halip na maglaho kayo, narito pa rin ang inyong multo! Pinatay mo na ako, Ray. Hindi mo na ako maaari pang muling patayin. Ray! Kayo hindi ka na makapagkakaila. Pa! Maliwanag ang sinabi ng multo ni Lola Ima.
Ikaw ang pumatay sa kanya. Napakasama mo. Wala kang puso. Wala kang konsensya. Naging napakabuti sa'yo ni Lenny. Nagsakripisyo at nagtiis ang anak ko. Nagpakahirap magtrabaho sa ibang bansa para makapagpundan ng sasakyang pamasada mo. Pero anong isinukli mo sa lahat, ha? Ng pagtitiwala at pagmamahal niya sa'yo. Ano? Pinatay mo kanyang lola na mahal niya. Oo. Walang yakang hayop ka, kriminal. Hindi ka na naawa sa isang matandang ulyanin, ha? Hindi ka na nakonsensya. Sabi mo sa akin. Sabi mo, bakit mo pinatay ang aking ina? Bakit? Masamang tao ang Reyna yan. Nakita ko na gawan niya na masama si Ali. Hayop ka, Kuya Ray. Wala ka nang may pagmamalaki sa akin, Ali. Sa kabila ng mga kabutihan at pagtitiwala namin sa iyo, pinagsamantalahan mo ako. Malas mo. Nakursunadahan kita. Hindi mo na inalintana at kapatid ako ng asawa mo. Wala akong kinursunada na hindi naging akin. Kaya sinamantala ko na napagsolo tayo rito sa bahay. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin, kakasuhan kita. Ipakukulong. Binabalaan kita, Ali. Huwag kang magkakamaling magsumbong kahit kanino. Kapag ipinahamak mo ko, papatayin kita. Ikaw, ang ate Leti mo, ang iyong papa, at si Lola Ima. Kuya Ray! Lahat kayo, tutudasin ko. Nakita ko't narinig na pinagsamantalahan ni Ray si Ali. Inay, bakit hindi kayo nagsumbong sa akin nung nabubuhay pa kayo? Natakot akong totohanin ni Ray ang banta niya sa ating lahat. Pareho po kami ni Lola Imang natakot, Papa, sa banta ni Kuya Ray. Ayoko mapahama kayong mga mahal ko sa buhay. Kaya hindi kami nakapagsumbong kahit kanino nung una. Tulad ni Lola Ima. Kung ako lang, hindi ako natatakot pumatay. Pero ayoko ding mapahama kayong mga pamilya ko. Wala nang mapapahamak sa atin, Ali. Isusuplong natin sa mga otoridad ang Reyna ito. Kung sa akala ninyo, papayag akong makulong, nagkakamali kayo. Kuya Ray! Huwag mo kaming tutukan ng baril ni Papa! Ako ang harapin mo, Ray! Maaring wala akong magawa laban sa inyo, Lola Ima. Dahil isa ka na lang kaluluwa, multo! Pero maglalaho kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi. Kapag hindi kayo naglaho, papatayin kong anak ninyo at ang dalawang apo nyo. Pasasabugin kong kanilang bungo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Salamat, Edo. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, Mang Mulo. Inamin niyo sa akin ang totoong dahilan. Kaya nakipag-break sa akin si Ali. Umamin ako sa iyo dahil tinapatan mo ng malaking halaga ang lahat ng gusto mo malaman sa akin. Sa bigat ng mga kasalanan ni Ray kay Ali at kay Lola Ima, hindi na siya dapat mabuhay pa. Dapat siyang mamatay.
Walang makalalabas sa inyo sa bahay na ito. Kuya Ray, bakit kailangang i-hostage mo kami ni na Papa at Ate Letty? Sinunod na ng multo ng aking ina ang gusto mo. Naglaho ng kanyang kaluluwa. Pabayaan mo na kami! Lumayas ka na rito. At huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Hindi. Hindi yan ang plano ko. At anong plano mo? Lahat ng mga ari-ari ang naipundar ni Letty ay dapat mapasa akin. Hindi mangyayari yan. Anong hindi? Matapos ko kayong patayin, palilitawin kong pinasok tayo ng mga magnanakaw. At sila ang nagmasaker sa inyong mag-aama. Kaya magiging aking lahat ang maiiwang ari-arian ni Letty. Hindi ka magtatagumpay sa kabuhungan mo, Ray! Ha? Edo! Salamat! Dumating ka! Huwag kayong matakot, Ali. Ililigtas ko kayo sa kriminal na bayaw mo. Edo! Bitiwan mong baril na hawak mo. Bitiwan mo ang sandata mong nakatutok sa akin. Ang baril mo ang bitiwan mo, Ray! Kung hindi, papuputukan kita! Sige! Iputok mong baril mo. At nang pasabugin kong bungo ni Ali. Huwag! Di! Huwag mo tutukan sa ulo si Ali! Huwag mo siya papatayin! Edo! Hindi ako papayag mapahama ka, Ali. Mahal kita sa kabila ng lahat. At walang magbabago sa mga pangarap natin. Sa kabila ng nangyari sa inyo, pakakasalan pa rin kita! Ulul ka, Edo. Ulul ka! Edo! Sobra na ang kasamaan ni Ray. Pinagsamantalahan niya ang apo kong si Ali. Pinatay pa niya ako. Lola Ima, kahit nakita niyong ginawa ko sa apo ninyong si Ali, wala kayong magagawa laban sa akin. Ray, huwag mo akong sasaktan. Huwag mo akong papatayin. Maawa ka sa akin. Maawa? Malas nyo. Kapag ganitong nakadroga ako, wala sa bokabularyo kong awa. Hindi ako magsusumbong kahit kanino. Sisiguruhin ko na hindi nyo ako maipapahamak. Halika, Lola Ima. Bibitiwan mo ako. Bibitiwan ko kayo pagkatapos ko kayong itulak sa hagdanan. Masamang tao si Ray. Pinagsamantalahan niya si Ali. Itinulak pa niya ako sa hagdan kaya nabagok ang ulo ko. Pero pinalabas niyang aksidente pagkamatay ko. Kaya hindi ako matahimik sa kabilang buhay. Kaya nagbalik ang aking kaluluwa at lumitaw ang multo ko sa salamin para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ko. Pero ayoko mapahamak rin si Pio, Ali at Letty. Gaya ng nangyari kay Edo. Papaano ako makagaganti kay Ray? Papaano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Edo. Oh, sakto lang nagkamalay ka na, Letty. Bakit umiiyak si Ali? Bakit mo tinututukan ng baril ang papa ko, Ray?
Wala nang saysay na magpaliwanag pa ako sa'yo, Letty. Papatayin ko na ang buong pamilya ninyo. Napakasama mo, Ray! Uunahin na kitang patayin, Letty. At isusunod ko na si Ali at ang iyong papa. Ikaw ang mamamatay, masamang tao! Ha? Edo, buhay ka pa? Hindi ako si Edo. Ako si Lola Ima. Ha? Sumanib ako sa bangkay ni Edo para matapos na ang kasamaan mo. Mamamatay ka rin. Masamang tao! Mamamatay ka! Bitiwan yung leg ko, Lola Ima. Di ako makahinga. Salamat po, Papa. Nagbukas ng kasamaan ni Kuya Ray. Nakapagsimba na tayo nang wala tayong anumang alalahanin. Pinagbayaran ni Ray ang malaking kasalanan niya sa'yo, Ali. Kay Edo. Lalo na kay Lola Ima. Sa pagkamatay ni Ray, ipanalangin nating sana matahimik ng kaluluwa ni Lola Ima ninyo. Saan man siya naroon, maging ang kaluluwa ni Edo. At sana po, hindi na magbalik ang multo ni Lola. Para hindi nakatakutan pa ang matandang babae sa salamin. Matandang ulyanin man o hindi ang isang kaluluwa. Kapag labis ang naging kaapihan noong nabubuhay pa, malamang hindi magkaroon ng katahimikan sa kabilang buhay at maghiganti. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Babae sa Salamin. Sa isa na naman, Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Tenyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagim.